Ayan, pinagpalang araw po sa bawat isa at salamat po sa Panginoon sa pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama muli sa ating pong pag-aaral dito po sa Principles and Methods of Teaching. Sige po, sa ating pagsimula, anyahan po natin si Ma'am Rosa na magsimula po sa panalangin po. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, kayo po ay aming pinupuri, pinapasalamatan, dinadakila at sinasamba, Lord God. Narito po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Patuloy po kami na humihingi ng patawad, Panginoon, sa lahat po ng aming mga nagagawang kasalanan, Lord God. And patuloy rin po kami, Lord, na nag-a-ask po ng wisdom, Panginoon, ng knowledge na nagmumula po sa inyo. Hayaan niyo po na sa aming pong pagtatalakayan, ngayon pong gabi na ito, Lord, ay patuloy po na pagkalooban niyo po kami, Lord, ng karunungan at kaalaman, Panginoon. Buksan niyo po ang isipan namin. And Lord, I speak blessings upon blessings po, Panginoon, to each and everyone's lives, Lord God. Exceedingly and abundantly, more than we could ever ask or imagine, Father. Kayo po ang patuloy na magturo sa amin, Panginoon. At patuloy po na ang kalooban po ninyo ang masunod sa amin pong mga buhay. Lord God, maraming salamat po. To you be all the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Thank you po, Ma'am Rose Ann. At purihin po ang Diyos. Ang ating pong pag-uusapan ngayon sa ating pong pag-aaral ay tungkol po sa lesson planning and educational concept. Nung nakaraan nga po ay nabigyan tayo ng pagkakataon na mabalikan yung naging lecture din po sa subject po na ito kasama po si Teacher Cory. At ako po naniniwala na marami po tayong natutunan doon, pero dagdagan po natin sa atin pong patuloy na pag-aaral. At may isang professor dati sa webinar na nagtanong, bakit daw sa church hindi katulad sa eskwelahan na meron pong mga parang curriculum or lesson plans na sinusunod. At isa sa kadahilanan nga nun ay dahil sabi nga po ni Ninong Danny, kung di po ako nagkakamali sa pag-alala, na meron pong pangangailangan ang church na minimit kada Sunday na yun po yung leading ng Holy Spirit para atin pong ituro sa congregation. Pero kahit wala pong curriculum or lesson plan, yung preachers every Sunday, naniniwala tayo yung amin pong ginagamit na preaching outline, ito po ay maituturing po natin na lesson plan. Hindi nga lang siya katulad sa school, sa mga eskwelahan na meron pong curriculum na sinusunod. Merong ibang mga pastor na nagkakaroon sila ng sermon series. At yun naman ay nasa kalooban ng Panginoon. May sermon series man o wala, naniniwala tayo na ang Holy Spirit ay kumikilos ayon at tumutugon ayon sa pangangailangan po ng kabuuan ng iglesia na nais po ng Diyos na matugunan sa pamagitan ng mga mensahe na yun. Ngunit hindi rin po natin may kakaila na napakaganda po ng isang lesson na progressive. Kaya sa mga age group departments, makikita po natin na yung lesson planning at yung curriculum ay dito po natin magagamit. Kasi nag-aim tayo na mayroon pong magiging resulta at sa ating pong patuloy na pag-aaral, meron pong progress na nagaganap. Hindi naman ako po naniniwala na na-agree din kayo, sasangayon kayo na hindi po natin itinuturo kaagad sa mga bagong mananampalataya yung eschatology, o kung ano yung mga bagay na mas malalalim na pwede po nating mapag-aralan. Inuunti-unti po natin sila na ipaliwanag sa kanila yung first truths na tinatawag, yung salvation and repentance, yung baptism sa water, at yung fellowship natin with other believers, yan. So, napakahalaga na maintindihan natin na may proseso na dapat tayong lakaran, meron po tayong proseso na dapat daanan, at meron pong effectiveness ang pagtuturo kapag may lesson plan. Naniniwala po ako na sa mga teachers na narito at nag-review ng lesson na to, ay a-agree po kayo
Kasi ang lesson plan, nandyan na yung ating objective at yung outcome. Bago pa man tayo magturo, meron na po tayong na-anticipate na outcome sa buhay po ng mga learners na in-entrust sa atin ng Panginoon. At naranasan po ba natin na umupo o makinig sa Sunday School, sa Bible study, ano po, o sa worship service, at may pagkakataon na parang alam niyo po, hindi naman siya makalat pero hindi mo alam kung saan pupunta yung itinuturo ng nagtuturo. 'Di ba? Nagbasa ng passage ang tagapagturo, ano po, at nag-comment doon sa pagtuturo na 'yon, at nag-expound, nagkwento, 'di ba? May mga puntos, may mga patawa, 'di ba? Pero hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng mensahe na itinuturo. 'Di ba po? At may pagkakataon na aalis tayo doon sa gathering na 'yon na iisipin natin, okay naman, nakakatuwa, nakakatawa, or minsan gagamitin natin yung term na nakaka-bless, 'di ba? Sabihin natin, nakaka-bless talaga yung preaching ni pastor, nakaka-bless yung turo ni teacher, nakaka-bless yung turo ni group leader, 'di ba? Tapos sasabihin sa nung kausap mo, "Oh, tungkol saan yung tinuro niya?" Basta nakaka-bless, nakakatawa, nakakatuwa, 'di ba? 'Di ba? May pagkakataon iisipin natin, okay naman, pero saan yung patutunguhan ng mensahe? Pero kung ang isang teacher ay mayroong lesson na inihanda, ako naniniwala na nangyari na rin sa atin yan na nag-attend tayo ng Bible study or Sunday school o kaya ng Sunday worship service or fellowship, at talagang handang-handa yung teacher. Kasi paano natin malalaman na naghanda siya? Kasi doon pa lamang sa paraan ng kanyang pagtuturo, doon pa lang sa una, sa introduction, sa mga illustration, sa message, ito ay nagiging konektado at mayroong pupuntahan. 'Di ba? Hindi nangangapa kung saan tayo dadalhin, kundi mayroong patutunguhan yung mensahe, yung katuruan na ibinibigay sa atin, 'di ba? At alam niyo po yung isang regalo na binuksan sa harapan natin, at habang ito ay binubuksan, ay mas lalo nating nakikita kung ano yung nilalaman noon, 'di ba? Ayan. At nagbibigay ito ng clarity sa atin, merong interaction, at pag umalis tayo, alam natin kung paano natin may apply yung lesson na yon, 'di ba? Merong pagkakaiba. Hindi lang basta na-bless ako o kaya sasabihin ng isang nakinig na, alam mo yung tinuro sa akin ni pastor, yung tinuro ni pastor sa atin, ni teacher, ni group leader, ito yung tinuro niya, ito yung dapat nating gawin. Nakaka-bless, ito yung dapat nating gawing action, di ba? Merong application. Ano yung difference ng dalawang teacher na yon? Ang difference nila ay yung pagpaplano, paghahanda ng mensahe at ng lesson plan or lesson outline, di ba? At naniniwala tayo na sa Christian education, napakahalaga ng lesson planning. Hindi lang sa pagtuturo sa Sunday School, kundi sa lahat ng area. Kasi every time na nagtuturo tayo, sa lahat ng pagkakataon, ito ay bahagi ng Christian education. At kapag tayo ay nagpaplano, inaaral natin kung ano yung ating tinuturo, ito ay pagpapakita ng faithfulness sa Panginoon doon sa in-entrust sa atin na task. At napakahalaga ng task na to na natin bilang mga tagapagturo. Pahintulutan niyo ako na basahin po itong sulat po ni Santiago or ni James. Ano po sa James chapter 3. Ayan, sabi po niya dito, mga kapatid, huwag maghangad na maging guro ang marami sa inyo dahil alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan ng mas mahigpit kaysa iba.
Dahil napakalaki po ng pananagutan po natin na tayong mga tagapagturo. Dahil ang atin pong ibinibigay sa kanila ay mga katotohanan mula sa salita ng Diyos. At kung ano yung ating naituro, hindi na po natin yun mababawi. O kung mabawi man natin, mahirapan tayong baguhin yung kanilang kaisipan. Ano po? Kaya napakalaking pribilehiyo po mula sa Diyos na maglingkod. At kung tayo tinawag na tagapagturo, huwag tayong matakot. Sapagkat hindi naman tayo ang nagsasalita sa ating sarili. Ang banal na spirito ang nagsasalita sa pamamagitan po natin. Pero napakahalaga po ng panahon ng paghanda. At kalooban po ng Diyos na maging mabuting katiwala po tayo ng salita ng Diyos na ipinagkatiwala sa atin upang ituro sa mga tao na ipinagkatiwala din naman sa atin ng Panginoon. Ayan. So lesson planning is not about restricting the Holy Spirit. It is about partnering with Him in wise preparation. Sabi sa Proverbs chapter 21 verse 5, the plan of diligent leads to profit as surely as haste lead to poverty. Hindi porket gumamit tayo ng commentary, nagbasa tayo ng libro, naghanap tayo ng illustration, at maliban sa Biblia, mayroon tayong ginamit na ibang pagkakataon o paraan para dagdagan ng ating pag-aaral, ay nililimitahan na natin ang pagkilos ng Banal na Espiritu Santo. Sa totoo lang po, kung tayo ay hindi magiging mabuting katiwala, lilimitahan natin ang paraan ng ating pag-aaral. Ang Banal na Espiritu Santo ay patuloy na nangungusap sa pamamagitan po natin na nagiging tapat din sa ating bahagi na ipinagkatiwala ng Panginoon. Ito po ay napakagandang quote. If you fail to plan, you are planning to fail. But if you prepare properly, the Holy Spirit has material to ignite. Diba? So, siguro yung iba sa atin, yung first part ng quote na to ay ano na sa atin, normal na sa atin. Kasi totoo yan, di ba? Pag hindi tayo nagplano, talagang nagpaplano tayo na mag-fail. Di ba? Na hindi maging successful yung pagtuturo natin. Pero kapag ka naman tayo nag-prepare, tayo po ay nagplano, makikita po natin na ang Holy Spirit ginagabayan tayo. At the same time, pinapaalala sa atin kung ano yung pinag-aralan natin. At the same time din, ang Holy Spirit nagbibigay sa atin ng mga salita na dapat sabihin na nakakaabot sa pangangailangan po ng mga tao. Diba? Sabi sa 1 Corinthians chapter 14 verse 40, but all things should be done decently and in order. Paalala po sa atin to, hindi lang doon sa mga taga-Korinto. Paalala po ito ni Apostol Pablo na sa ating paglilingkod sa Panginoon, kailangan meron ding kaayusan. Bakit? Ang Diyos natin ay Diyos ng kaayusan. At ang pagpaplano, ang pag-aaral at paggawa ng mga planadong pagtuturo, ito po ay kalugod-lugod sa Panginoon. Di ba po? So teaching without planning is like building without blueprint. Di ba? Nakakita na po ba kayo ng building na walang nag-architect? Maraming ganyan, di ba? At kapag nakita natin yung building na hindi ginamitan ng architect, okay naman siya. Maganda naman siya. Kaso pag i-renovate mo siya at i-expand mo yung lugar, may time na kailangan mong bawasin tong areang to, sisirain mo siya, tapos idadagdag mo to. Pero yung isang well-planned, ginamitan ng knowledge ng isang architect, ginawa ng engineers at ng mga mahuhusay, di ba? Hindi ka makakagawa ng isang SM o kung anong mga malalaking establishment, di ba? Kung wala yung tamang pagpaplano. At napakahalaga nun. Yung blueprint, ito yung nagsisilbing lesson plan natin. Ano, yung lesson plan, yun yung nagsisilbing blueprint natin. Yan, baliktad pala. Yung lesson plan, ito yung nagsisilbing blueprint natin. At kapag may lesson plan tayo, dinadala tayo sa isang napakagandang infrastructure or isang building na doon sa ating pagtuturo na ipapakita natin. Kasi meron na tayong sinusunod. Meron tayong goal na nais ng Diyos na i-accomplish sa pamamagitan ng ating pagtuturo. So, sabi sa Deuteronomy chapter 6 verse 6 to 7, this
commandment that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home, when you walk along the road, and so on. Ano po? So, tayo bilang mga mananampalataya, lalo yung mga magulang, ine-expect ng Diyos na ipinapasa natin yung mga katotohanan ito sa ating pamilya, sa ating mga anak. At meron tong rhythm of teaching na ito ay from generation to generation, yung kabutihan ng Diyos. Hindi lang yan sa bansang Israel. Applicable din sa atin yan, relevant din sa atin yan. Kasi kung gaano kabuti ang Diyos noon, mabuti siya ngayon at mabuti siya magpakailanman. 'Di ba? Kaya napakahalaga na ang pagtuturo natin ay meron pong pinatutunguhan. So teaching without a plan is like sailing without a rudder. You'll drift aimlessly. So talagang sa biyaya lang ng Panginoon talaga tayo nananangan. May pagkakataon nga, di tayo nag-prepare. Talagang kumilos ang Diyos. Biyaya yun ng Panginoon. At lagi naman tayong umaasa sa biyaya ng Diyos. Pero naniniwala tayo, kapag tayo naghanda, mas matutuwa ang Diyos sa atin. Kasi sa paghahanda natin, sinasamahan na tayo ng banal na Espiritu Santo. 'Di ba? Pero ang hirap, 'di ba? Alam natin sa sarili natin pag hindi tayo nag-prepare. Ang hirap, nagsimula tayo, nasa gitna tayo, hirap na hirap tayo, paano i-sustain yun, yung momentum na yun, tapos di natin alam kung paano natin siya tatapusin. Unlike dun sa mga moment na nag-prepare tayo, talagang nagluto tayo ng masarap na pagkain sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo sumama sa atin para dun sa mga tao na pinagkatiwala sa atin ng Diyos, di ba? So, imagine a chef going into the kitchen without a recipe. He throws in random ingredients and hopes it works out. Sometimes it is edible, but often it's a mess. In the same way, a teacher without a lesson plan may feed learners, but it's not nutritious or consistent. So may pagkakataon, gumagamit tayo ng mga ready-made materials, walang masama doon, 'di ba? Pero kapag tayo mismo yung nag-aral, 'di ba? Ang sarap ituro kasi ibinigay sa atin 'yun ng Diyos eh. May pagkakataon nga isang beses na nananaginip ako noon. Di pa kami mag-asawa ni Pastora Jen, parang di pa rin kami magkakilala nung time na 'yun. Nananaginip ako na naiwan ko daw yung outline ko. At humarap ako sa congregation ng Law of Bethel Temple, nung time na yun pa talagang name. Ngayon, pinalitan na namin ng Bethel Christ-Centered Family. Diba? Pero Philippine Assemblies of God pa rin. Ayan. So, nisip ko, paano kaya kung mangyari yon? So, naging reminder sa akin ng Lord yung panaginip na yon para mas maging diligent sa pag-aaral. Kasi hindi naman imposible na mangyari talaga sa akin yon na naiwan ko yung outline ko, ma-misplace ko yung outline ko, at ang tagal lang hanggang sa nalimutan ko na yung panaginip na yun, pero nag-sink in siya sa puso ko na talaga maging faithful doon sa area na yun ng pag-aaral. At isang Sunday, naiwan ko yung notebook ko sa luntal. Wala akong outline na dala. 'Di ba? Wala akong outline na dala na nakasulat doon sa papel. Pero salamat dahil ang Banal na Espiritu Santo ang nagpapaalala dahil tayo ay nag-aral, ano po, yung outline na yon na naiwan ko, na-retain sa isip ko at sa puso ko at naituro ko din nung Sunday na yon sa biyaya ng Panginoon. 'Di ba? Paano na lang kung hindi ako nag-aral? Mas lalong magkakagulo, mas lalong mahirap. Paano kung gumamit lang ako basta ng materials ng iba? At nag-rely ako na, pwede ko tong i-preach kahit di ko gaano binasa kasi alam ko okay naman to. Paano kung naiwan natin yung materials na yan? So, maging faithful tayo, maging faithful steward tayo sa area ng preparation hanggang sa area ng pagtuturo. Kasi ito ay task na tinanggap natin sa Panginoon. Ano po? Pinagluluto natin yung mga tao na ng pagkain spiritual at kalooban ng Diyos na ito'y nakakaabot sa pangangailangan nilang espiritual. Ano po, sila'y nagiging malakas, matatag, malusog, at talagang yung kanilang pananampalataya sa Panginoon ay lalong lumalago. So God Himself is a planner. Diba? Kahit ang Diyos, siya mismo,
pinlano niya ang lahat ng bagay. Bago siya lumikha, meron na siyang nasa isip, nasa puso, at ito ay kanyang ginawa. Pinakita ito sa Genesis chapter 1, di ba? Kung gaano ka-order yung maayos na sequence ng creation ng Diyos at yung intentionality ng Diyos sa creation, di ba? Since day 1 hanggang dun sa time of rest, kasama sa plano ng Diyos yan. At sa Ephesians chapter 1 verse 9 to 10, mababasa din natin kung paanong ang salvation plan ay talagang na-execute sa pamagitan o naisagawa. Diba? Mas maganda yung word na yan. Na-fulfill sa time ni Jesus Christ, na-unfold sa time ni Jesus Christ. At talagang nakita natin yung beauty of salvation of God's grace. Kasi ito ay intentional, ito ay in order, ito ay planado. Ito'y planado na ng Diyos magpawalang hanggan pa lamang. So, si Jesus Christ, makikita natin na nagtuturo siya effectively at gumagamit siya ng scripture. Diba? Sa Sermon on the Mount, mababasa natin yung teachings ni Jesus sa Matthew chapter 5 to 7. Hindi lang random thoughts yung ginagamit ni Jesus. At yung pagiging progressive ng kanyang pagtuturo, makikita po natin na yung ginagawa ni Jesus, nakakaabot talaga sa pangangailangan ng bawat tao, dun sa sitwasyon ng bawat tao. Ano po, kaya mapapansin po natin yung sequence ng ginagawa ng Panginoong Jesucristo na pagtuturo. Very intentional, very in order, very structured. At talagang makikita po natin na meron pong application sa buhay ng mga tao. So yung Beatitudes, yung law, yung worship, relationship, application, hindi lang doon sa area na yon nagtuturo ang Panginoong Jesucristo. Kundi gumagamit din siya ng parables, gumagamit siya ng iba't ibang paraan. Makikita nga po natin yung isa sa madalas gamitin ng mga preachers na pagtuturo na ginamit po ni Jesus, yung parables ng yung 3 parables ng lostness sa Luke chapter 15. Yan. And also Paul handed us clear instruction sa 2 Timothy chapter 2 verse 15 to present ourselves to God rightly handling the word of truth. Yan. Ito po yung instruction sa atin ni Apostle Paul. Kasi hindi lang basta-basta ang itinuturo natin ay mga bagay ng mundo, kundi ito ay mga katotohanan ng salita ng Diyos, katotohanan mula sa Panginoon na ipinagkatiwala sa atin at kalooban po ng Diyos na maging tapat tayo sa pagpapasa ng katotohanan na ito. Diba po? Alam natin na relevant po ang God's Word, ang truth na ito. Hindi ito mawawalan ng kabuluhan o mawawala ng bisa. Ito po ay matatapos lang yung ating pagtuturo nito kapag bumalik muli ang Panginoong Jesucristo. So proper lesson planning is part of rightly dividing God's Word. So yan, planning honors God's order, respects learner, and gives clarity to the message. So what is a lesson plan? So a lesson plan is a written outline prepared by a teacher that organizes objective materials, procedures, and evaluation for effective teaching. A lesson plan is a ministry tool guiding the teacher of God's Word in a way that is clear, engaging, and transformative. So isipin po natin yung isang tulay, di ba? Ang isang tulay ay nagkokonekta ng isang lugar papunta sa kabila. At kaya kailangan ng tulay dahil mayroong gap. At hindi po natin mararating yung kabila kung wala po tayong magiging paraan ng pagdaan. So kung yan ay ilog at malakas ang agos ng ilog, pwede tayong malunod kapag dumaan tayo sa ilog. Kung ito ay bangin, kapag dumaan tayo dun sa ibabaw, pwede tayong mahulog. So kailangan natin ng tulay para maintindihan itong paraan ng ating pagpunta sa kabilang ibayo. So, ang lesson plan, ito po ay structure that connects God's Word
Ano po? Yung written word, God's written word, ano po? To the learner's life, yung application. From information towards transformation. So, without it, the bridge collapses. 'Di ba? Napakahalaga na meron ding strong foundation, may strong bridge yung ating pagtuturo. Kasi naniniwala tayo na kung mahina ang magiging tulay natin, hindi rin ito makakaabot dun sa kabila o pwedeng along the way ay masira. Ano po? Masira yung tulay o yung paraan ng ating pagtuturo. Kasi kailangan talaga hindi siya magiging information na lang. Kailangan meron po tayong prayer na ito'y maging transformational. Ito'y makaabot sa application, sa lifestyle ng mga nakikinig, sa mga tao na natututo mula sa salita ng Diyos na ating daladala. So, a lesson plan is a written guide for the teacher to deliver instruction effectively with clear objectives, content, methods, and evaluation. Yan. So, lesson plan must follow the hook, book, look, took, flow. Yan. Nung nakaraan ay naaral na nga po natin yan, pero bibigyan din po natin ng konting pagbabalik sa lesson po na ito along the way. Itong hook, book, look, and took, flow. So, what is a lesson plan? Hook is to gain attention, book to explore the text, look to reflect and interpret, and took to apply to life. Yan. So, ang lesson plan ay katulad ng isang roadmap. Kung tayo ay hindi pa nakakapunta sa isang lugar, kailangan natin ng mapa. 'Di ba? O sa panahon natin ngayon, pwede nating matawag na GPS, Waze or Google Map, 'di ba? Kapag wala tayong mapa, wala tayong paraan na pumunta dun sa isang lugar, mayroon tayong paraan pa rin, 'di ba? Magtatanong tayo kung wala tayong mapa. Pero paano kung wala tayong mapagtanungan? Pwedeng merong road sign, pero paano kung walang road sign? 'Di ba? So kailangan natin ng mapa para makarating tayo sa lugar na dapat nating puntahan. At pag wala 'yon, pwede tayong magpaikot-ikot, pwede tayong maligaw. 'Di ba? Kaya napakahalaga na meron tayong guide. Meron tayong malinaw, maayos na guide. At kapag meron tayo nun, maintindihan natin kung paano tayo pupunta sa lugar na yon, kung saan tayong daan dapat dumaan, at makakarating tayo sa dapat nating puntahan. Ayan. Components of a good lesson plan. Number 1 is the objective. This is the aim of the lesson. So what should the learner know, do, be after the lesson? So objective tells us what learner should know, feel, and do at the end. Sa objective pa lang, ipinapakita na po sa atin kung ano yung gagawin at magiging outcome ng mga makikinig, ng mga learners po dun sa lesson na ating pin-repair. Hindi naman natin kailangan banggitin pa sa kanila yung objectives kasi ito ay para sa atin. At tayo kadalasan ginagawa lang natin kung ano yung dapat nating gawin, activities, mga pagtuturo. Yan. Pwede nating sabihin sa kanila kung gusto nyo po na maging part ng introduction yon, pero at least sa atin bilang teacher, malinaw ano yung ating objective. So, our objective must be specific, measurable, achievable, realistic, time-bound. So, siguro may iba sa inyo familiar na dito sa SMART method ng paggawa ng goal, di ba? Or objective. Kailangan talaga specific. Kailangan meron tayong specific goal, specific objective, measurable, gaano katagal o gaano kabilis, achievable, paano ito talaga maisasagawa o maisasabuhay, realistic, yung talagang kaya ng mga tinuturuan natin, time-bound, hindi yun habang buhay o kung kailan na lang mangyari. Dapat merong panahon kung kailan makikita yung progress na yon. So objectiveness should always aim to transform into Christ likeness. So example ng objective, by the end of the lesson, children will be able to retell the parable of the Good Samaritan and identify one way to show kindness this week.
So, hindi naman kailangan sobrang dami, di ba? Kahit yung short objective na yan, makikita po natin na ito ay specific, di ba? Measurable, achievable, realistic, and time-bound. So, by the end of this lesson, di ba? This week, makikita natin doon yung pagiging time-bound niya. Specific, di ba? By the end of this lesson, the children will be able. Di ba? Measurable. Makikita natin dyan. I-observe nyo po yan, yung sentence na yan, at makikita po natin lahat na sa sentence na yun, pumapaloob na yung aim natin para dun sa lesson na yun. So, sa teaching ni Jesus, sa John chapter 15, meron yung clear objective, di ba? Sa verse 8, binanggit ni Jesus yon, that you may bear much fruit. Diba? So, if you do not know your destination, any road will do. Diba? May time na ba kayo na pumunta kayo sa isang grocery, tapos di nyo pa alam yung bibilihin nyo? Anong ginawa nyo? Ikot kayo ng ikot. Gusto nyo mag-ipon. Ang dami nyo nilagay sa cart. Pagdating ng cashier, ang laki ng bill. Pero nagawa nyo na ba na kapag kayo'y mamimili, meron kayong nakasulat? 'Di ba? Pagkarating nyo dun sa grocery, lagay kayo sa cart ng mga nakasulat doon at chine-checkan nyo. Ako, ginagawa ko, pinipilas ko pagka nagpapadala si Pastora Jen ng grocery list. Diba? At may pagkakataon, binibili ko yung nakita kong kailangan sa bahay na hindi niya nasulat. So, ang bilis. Nabili ko lahat. Nagkasya yung dala ko. May pagkakataon na lumalabis pa. At nakakauwi ako ng mas maaga. So, if your objective, learner will understand and commit to abiding in Christ, then every part of your lesson moves toward that. Kung ang objective natin maintindihan ng mga mananampalataya na tinuturuan natin kung paano magko-commit, paano mananatili sa ating Panginoong Jesucristo, dapat doon lang re-revolve. Dumadaan at pumapatungo yung atin pong tinuturo. Yan. So the objective is not to cover the material but to uncover the truth in a way that transforms. Yan, di ba? So sunod po is the content. What will be taught? What is the truth? What truth is being taught? So content must be biblically accurate, age appropriate, and relevant. Napakahalaga po niyan. Kasi ang Genesis chapter 1 verse 1, hindi po yan pambata. Ang Genesis chapter 1 verse 1 ay pwede nating ituro sa lahat ng edad. Hindi po ibig sabihin, creation, pang mga bata lang yan. Ay, Old Testament, pang mga bata lang yan kasi puro kwento. Sino po nagsabi sa atin na pang bata lang? Ang nilalaman po ng banal na kasulatan ay para sa lahat ng mananampalataya. Mula bata hanggang pinakamatanda, babae man o lalaki. Ano po? Kaya napakahalaga na yung content ng message na dala-dala natin, inaral natin at maging appropriate and relevant ito sa mga tinuturuan natin. Di ba po? At naniniwala po ako ng Banal na Espiritu Santo ang gagabay sa atin para ma-meet yung needs ng mga tao na dapat ma-meet o nakikinig po sa atin doon sa age group na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Youth ba yan? Junior CA? O kaya intermediate ba yan? Beginner ba yan? Young adult ba yan? Young professional ba yan? Yan ba ay men, women, couples, married couples, o seniors? Ang dami. May mga iba-iba tayong age group at kailangan maging relevant sa kanila yung message. Kaya nga yan ang isang challenge sa pastor kapag Sunday kasi mixed na yung ages pagka Sunday worship service. Paano natin maaabot yung pangangailangan nila? So ang Holy Spirit ang tutulong sa atin para ma-cover yung needs ng mga tao na nakikinig. Pero kapag nasa youth fellowship tayo, syempre ituturo natin yung angkop sa mga kabataan. So lesson planning forces us to ask which scripture, which truth, which illustration. Hindi ibig sabihin na namimili lang tayo ng verse. Ibig sabihin, pinagpipray natin kung ano yung paraan ng pag-approach natin sa pagtuturo sa passage na yon.
'Di ba po? Meron talagang mga bagay sa Bible na specific or directly isinulat para sa mga angkop na edad. Ano po, lalo sa Ephesians, makikita po natin 'yan. So, makikita po natin sa sulat ni Apostol Pablo at kahit sa Bible, ano po, kung sino yung mga nagiging specific target audience ng passage na 'yon. Halimbawa sa Ephesians chapter 6, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat. Kung ituturo natin ito sa mga anak, sila talaga yung specific recipient ng verse na to. 'Di ba po? Pero hindi lang naman sa mga anak. Actually, lahat naman tayo, mga anak, kahit mga magulang, mga anak pa rin kapag ang kanilang magulang ay buhay. Ano po? Pero kahit yung mga magulang, pwedeng mag-receive ng message na to na dapat pala sinusunod sila ng kanilang mga anak. Pero meron ding para sa kanila. Sa verse 4, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyong mga anak, sa halip palakihin ninyo sila sa disiplina at aral ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi pala natin dapat chop-chopin ang passage na to sa chapter 6 verse 1 hanggang verse 4 kasi konektado sila. Ang isang magulang dapat magbigay ng mas maayos na example para sundin ng anak at ang mga anak alang-alang sa Panginoon susunod sa magulang. Ano po? May pangako pa ang Panginoon pagdating dito. Kaya kapag tiningnan po natin sa ating pananalangin, paano natin ito ituturo? Anong illustration yung ating gagamitin? Nung nakaraan nga, nabanggit ko yun na doon sa mga junior CA kasi sila lang yung dumating kasi pinagsama na po namin yung junior CA tsaka yung mga youth. Ang hirap ipaliwanag sa kanila kasi nung tinanong ko sila kung alam nila ang ibig sabihin ng nananatili, hindi nila gaanong alam. So kailangan kong pababawin pa yung nananatili sa word at ginamit ko yung hindi umaalis. Kasi John chapter 15 yung aming text ng time na yon. So biblical passage, accurately interpreted. Key doctrines or principles, what does this teach about God, man, Christ, salvation? Hindi ibig sabihin, bata yan, hindi niyan maintindihan ng salvation. Hindi yan puro narrative lang na nagkukwento tayo ng kung ano yung laman ng Bible sa Old or New Testament. Kailangan meron tayong objective para yung content natin na ituturo natin ng maayos. Ano po? So, halimbawa, John 3:16, God's love, gift of His Son, faith as the response. Yung tatlong yan, pwede nang maging 3-point outline dyan sa John 3:16. So, Paul told Timothy, preach the word. Ano po? The content is not opinions or trend, but scripture. So content must always lead learners into knowing God, not just moral lesson. Diba po? So mahalaga na nag-i-aim tayo ng life transformation sa kanila, bumuti yung kanilang character, yung kanilang buhay, pero hindi lang sa paraan na maging mabait sila, kundi maging response yun kung paanong nakikilala natin ng Diyos. Di ba po? Kasi kung hindi natin ipapakilala ang Panginoon sa kanila, pwede natin sa kanilang sabihin na maging mapagmahal sila, maging mabait sila, and yet hindi pa rin yun nangyayari sa kanilang buhay fully. Pero kapag nakilala nila ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Ama, ang pagsama ng Banal na Espiritu Santo, ito po ay magiging overflow ng kanilang buhay. Ito'y kusang magiging outcome, ng kanilang pamumuhay dahil sa kanilang narinig na katotohanan na malinaw. Pangatlo po is methods and activity. How it will be taught. How will I teach this truth? So the method should match the learner's needs. Discussion, storytelling, demonstration, etc. Marami na po tayong time na na-spend sa mga methods, activities nung nakaraan na lesson natin. So, choose based on age group, size, and goal. Kung sino yung learners natin, dyan lalabas kung ano yung method na gagamitin natin, activities na gagamitin natin, kung ilan sila. Diba po?
at kung ano yung magiging outcome ng mga activity na yon. So, yun yung options. So, lecture, yun yung pinaka-common, storytelling, discussion, role play, object lesson, and also, we use the hook, book, look, took method. So, teaching children, John chapter 10, verse 11, I am the good shepherd with a toy sheep and shepherd staff. So, makikita natin, mas maging effective yon kung ang isang teacher ay magde-dress siya as shepherd, di ba? Sa mga bata, kasi ang mga bata gusto nila ng very creative, makulay, more on visuals, more on activity, hindi sila mag-stay sa sobrang haba ng pagsasalita natin kasi hindi nagpa-process yun sa isip nila. Kailangan straight to the point tayo sa kanila sa pagtuturo at kailangan maintindihan nila yung context ng ating tinuturo. So, Jesus hooked with parables, explained, book, question and dialogue, look, then called for action, took. So, match method to learner plus text plus goal. Yan. So, yun po yung formula para maging effective yung pagtuturo po natin. Yan. So, ngayon po, balikan lang natin ng konti yung hook, book, look, took. Ito pong hook, book, look, took is a 4-step lesson structured used in teaching, particularly in Sunday school and English language learning. Yan, where hook grabs attention, book presents the content, often stories, the look involves applying the material, and the took is the concrete takeaway or action step. The framework originally for Bible study has been adapted for its versatility and simple, memorable nature to engage young learners by moving from initial engagement to meaningful application and final understanding. Yan. So, methods and tools for teaching the Bible. Hook, book, look, took. And the Bible is a life-changing book. The Holy Spirit uses to convict the hearts and to change minds even without intermediate human teaching. Still in view of learning process of the human mind, we recognize also that God's Spirit uses the means of ordered instruction in His Word to enlighten the mind and to move the student into new discipline of obedience. In other words, the Bible can be one of God's key means for opening and applying divine revelation in bringing people to higher level of maturity in Christ. So, sa Ephesians chapter 4 verse 11 at sa succeeding verses, makikita po natin doon na ang Diyos nagbigay ng specific ministries para sa equipping ng body of Christ. At hindi lang siya basta gift, kundi ito ay offices, calling, yung pastors, teachers, yan. Ito po ay ginamit ng Diyos para ma-build up ang body of Christ. Siyempre, sa 1 Corinthians chapter 12, mababasa naman natin doon yung different spiritual gifts na nag-edify din sa body of Christ. Yan. So, the pastors and the teachers to equip the saints for the work of ministry for building up the body of Christ until we attain the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to measure of the statures of the fullness of Christ. Sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 2, and the things that you have heard from me among many witnesses, commit this to faithful men who will be able to teach others also. So, yan. Since change and growth is in the student, aka sanctification, is the main object of teaching the Bible, wise Bible teachers will use proven practices of communication to connect quickly with his audience, to engage his students in the subject matter, to draw principles from the subject, and to make application and motivate students in employing the learned principle. Yan. So, creative Bible teaching by Richards and Bradfeld defined this 4 steps process as the hook, book, look, took method.
It is a pattern that normally should be followed in most Bible teaching situation. So hook grabs attention. So get the class attention, focus on the lesson at hand with a relevant and interesting introduction. Out of the introduction, raise a common need in the hearer so that it begins to address so what test. This common need may have to be generalized enough to relate to all learners, but it still should be grounded in the Bible lesson. Communicate a learning goal for the lesson that holds out the prospect of better understanding of God's provision for our human needs and duties. Transition into the Bible lesson. So, yung hook, yung purpose po nito is to capture learners' interest and connect their life experiences. Kailangan dun pa lang sa simula ng lesson na ating tinuturo, interesado na agad sila. So, ang iba't ibang ages, meron silang iba't ibang paraan din para ma-trigger or makot natin yung interest nila. Di ba? Or magkaroon ng spark plug. Yan, mas maganda yung ano yon, yung term na yon kaysa sa mga nauna, di ba? So makikita natin na kapag interesado na sila, makikinig talaga sila. At magigets nila yung kabuuan ng lesson. So method option, stories, questions, activity, object lesson, video clip, and also the principle to meet learners where they are emotionally and mentally. So also, syempre, spiritually. Kailangan ma-meet yung needs na to. So Jesus started the parable of Good Samaritan by answering a lawyer's real question, who is my neighbor? Diba? So, may pagkakataon yun yung interest nila at doon tayo papasok sa interest na yon. Hindi naman kailangan sila yung magbibigay sa atin ng question, pero may pagkakataon tayong magtatanong sa kanila. O kaya gagamit tayo ng paraan para makot, magkaroon ng spark plug yung interest nila. And so the hook was the question that resonated with the learner. Book engages with scripture, communicate the Bible, the biblical information. This can be done through lecture, the fastest method of communication, or Q&A participation, in class assignment, for small groups, and etc. Make sure everyone understand the essence of the cognitive data from the Bible and summarize. So the purpose is to move from attention to biblical exploration. Nakot na natin yung attention nila, ngayon naman, ibigay na natin kung ano yung dapat nating ibigay sa kanila, which is the biblical foundation. Ano po, yung nilalaman ng message na nais ng Diyos na talagang mag-retain sa kanila at may apply sa kanilang mga buhay. So, present the text clearly and faithfully. Yan yung sa atin, challenge sa atin. Paano natin matuturo ng maayos, malinaw, at talagang mayroong buong katapatan. Hindi tayo nag-hold back. Hindi natin iniisip yung mga bagay na pansariling intensyon na gusto nating ituro sa kanila, kundi kung ano yung gusto ng Diyos na ituro natin sa kanila. Yun yung faithfulness. Ano po? So, method option, reading the passage aloud, group reading, guided study questions, etc. So, the principle, scripture is the authority, not the teacher's opinion. Palaging ang Bible ang mayroong authority sa ating pagtuturo. Ano po? Doon sa Bible nanggagaling lahat ng ating ibinibigay sa mga learners na katotohanan. Yan. So in Luke chapter 4 verse 16 to 21, Jesus read from Isaiah before explaining. So the book or the word or the book was central. Kahit gumamit tayo ng ibang paraan, kahit gumamit tayo ng ibang technique sa pag-aaral, gumamit tayong ibang resources, hindi po dapat nawawala ang Biblia sa ating pagtuturo. Dahil ang Bible muna dapat ang muna nating basahin bago tayo mag-consult sa
mga commentaries, ano po, at sa ibang mga outlines na ready-made na, mas mahalaga na tayo muna ang unang tumanggap sa Panginoon. Bible muna, bago yung ibang resources. So look, interpret, and reflect. So draw principles from godly living from the relevant biblical information. Implications can be directed through the teacher, can come through class discussion, or from a combination. Work at passing, so what? Test. Yan. So purpose, to help learners understand and interpret what the passage means, then reflect on how it applies to their lives. Yan. So method, discussion, questions, role play, comparison to modern examples, di ba? Minsan pagkatapos ng pagtuturo, meron tayong groupings at meron tayong group discussion. Merong reflection questions na ibinibigay po sa atin. At sa paraan na yon, nakikita natin kung naintindihan ba talaga ng mga tinuruan yung itinuro. Diba? May pagkakataon, merong mga mahusay magsalita pero yung sinasabi nila ang layo, 'di ba? Kasi hindi sila gaanong nakinig. Pero yung mga tao na nakinig talaga, kahit hindi sila ganong kahuhusay magsalita, makikita mo sa sincerity at sa response nila kung paanong sinasagot nila yung bawat tanong o kaya doon sa area kung paano natin ginagamit yung look method para ma-evaluate kung talagang naintindihan ng learners yung ating tinuro. So this stage builds the bridge from text to life. Ayan na. So parang ito yung contextual principle, yung contextualization principle na kailangan maging relevant. So from exegesis na inalam natin yung author's intent, paano ito magiging relevant sa buhay natin sa modern time. Ano po? So after telling the parable of the sower, Jesus explained its meaning. So his disciples could look deeper. So to apply and act. While there may be interest in the freshly discussed Bible principle, the teacher must help the student identify personal application and motivate the students to develop personal plan of immediately implementing the learned principles. So purpose nito is to drive the learners toward a personal response and application, di ba? So kailangan meron silang maiuwi, kailangan meron silang paraan paano maya-apply yung truth ng scripture na atin pong pinag-usapan. So pwede na meron silang journal of reflection, group commitment, role play, prayer, or practical assignment, di ba? Maganda na meron tayong challenge sa kanila na iiwan na pwede nilang isabuhay, gawin along the week, lalo sa mga youth, di ba? Kahit nga sa mga preachers Minsan may pagkakataon, tinuturo natin yung what, tinuturo natin yung why, tinuturo natin yung where, tinuturo natin yung when, pero hindi natin na ituturo yung how. Di ba? Hindi dapat mawala yung how. 'Di ba? Kasi yun ang paraan paano natin mai-apply. Yun yung pinakamahalaga para magkaroon ng impact yung message sa buhay natin. Kasi kahit gaano kaganda yung tinuro natin, kung hindi naman nila alam kung paano i-apply yun sa buhay, mawawalan pa rin yun ng kabuluhan. So truth must be lived out. Aim for transformation, not just comprehension. Yeah. Jesus concluded the Sermon on the Mount with application. Everyone who hears this word of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Diba? So kung bingi, literal na bingi yung mga taong nandyan sa pagtuturo natin, wala silang may apply kasi hindi naman nila naiintindihan, kasi hindi nila naririnig. Pero yung mga nagbibingi-bingihan, ito yung mga tao na hindi talaga mag-a-apply ng salita ng Diyos kahit naririnig nila. 'Di ba? Pero yung mga taong nakikinig at sumusunod, nakikinabang. Ito yung mga taong matatalino. Hindi lang madaming alam, kundi alam kung paano i-apply ang nalalaman. So present, hook, intro with purpose. Past, book,
Bible study. Bakit past yan? Kasi inaaral natin yung nangyari noon at gagawin nating relevant. Ano po? Yung Bible study, yung pag-aaral natin, nangyari na yan eh. Di ba? Ituturo naman natin ngayon. So, look, principles and implications. So, present. Yan. So, paano natin ma-evaluate naman yan sa ating pagtuturo, and took future application yan. Kailangan meron silang tinatanaw. Yung objective hindi lang natatapos sa pagtuturo natin, kundi nagpapatuloy sa pamumuhay ng mga taong nakinig sa ating pagtuturo. So, detailed example, lesson plan using hook, book, look, and took. So, ito yung topic. So, syempre, kailangan may topic tayo. At ang topic natin manggagaling sa text. Hindi tayo magki-create ng topic tapos hahanap tayo ng text, di ba? So, mga kapatid, kailangan babasahin natin ang Bible at kung ano yung laman ng passage na ating binasa, doon pa lang tayo magkakaroon ng topic, di ba? So, pag ginawa natin, una ang topic, sumunod ang text, may pagkakataon, delikado. Kasi magiging eisegesis yon. Kung ano yung gusto nating ilagay, yun yung pinapasunod natin. Yung text, hindi tayo yung sumusunod sa text. Ang exegesis, tayo yung sumusunod sa teksto sa pamamagitan ng gabay ng Banal na Espiritu Santo. So yung topic ng Psalms chapter 23 is God's shepherding care. Yan. So the Lord is my shepherd, I shall not want. Pwedeng yan yung maging key verse mo. So yung age group na target dito sa lesson na to is youth or young adults. So ang objective ng lesson is the learner will understand God's role as shepherd and apply trust in Him to their daily struggles. So papansin niyo po dyan yung word na daily, di ba? The learners o yung youth or young adults kung gusto niyo mas specific, di ba? So ito yung hook, 5 minutes. Activity, short picture or video of sheep wandering without direction. Yan. So, pwede tayo magpalabas ng video na yan na merong tupa na naliligaw. Tapos, magtatanong tayo pagka napanood na nila yon. Diba? Mas maganda kasi yung visual yung picture, yung video. So, what happened when the sheep are left without a shepherd? Have you ever feel lost or directionless in life? Diba? So, yung isa, yung unang question, related sa ipinakita natin na hook sa kanila, at yung second question ay related kung paano naman natin i-apply ang truth na yon sa ating sariling mga buhay. So, ang goal nito is connect the learner's emotion of being lost, uncertain, to the idea of needing guidance. So, ang goal nito ng hook na ito ay magkaroon tayo ng idea na tayo ay lost at kailangan natin ng gagabay sa atin. Kagaya na lang ng sheep na yon. Diba? So alam naman natin kapag ang isang tupa, siya ay naligaw, wala siyang pastol, laging nasa alanganin yung kanyang buhay. So ganyan tayo bilang mga tao na wala sa pananampalataya o wala sa presensya sa pagkupkup ng Diyos. And pagdating natin sa hook, 5 minutes, 'di ba? Kailangan time conscious tayo pag tayo ay nagtuturo. Kasi lalo sa age group na hawak natin, kasi alam naman natin na mayroong certain time, specific time limit yung mga nakikinig sa atin. At hindi kailangan mahaba yung hook. Pagdating natin sa book yan, around 10 to 15 or 20 minutes. So, read the passage all together, 'di ba? Babasahin natin sama-sama, sabay-sabay, o kaya pipili tayo ng pwedeng bumasa na malinaw. So, basahin natin yung Psalms chapter 23 verse 1 o kaya yung buong Psalms 23. So, explain natin 'yon. Magbigay tayo ng context, ng background, pero kailangan yung appropriate lang dun sa learners. Dito sa case na to, youth, young people, 'di ba? Gumamit tayo ng mga PowerPoint, gumamit tayo ng illustration, gumamit tayo ng historical background na mas lalo silang makaka-relate dito sa ating tinuturo. Kasi kagaya ng mga bata, mga kabataan, gusto din nila ng ganyan mga visual example. And yan, pwede natin ma-explain. In ancient Israel, shepherds guided, protected, and provided for sheep. Yan, David is saying,
God does that for me. So, pwedeng explain natin yan, expound natin yan pag tinuro natin yan. Syempre, meron kayong lesson outline dito pag tinuro ito. Hindi lang ganyan kaikli, di ba? So, ano lang yan, example lang yan. So, may cross-reference tayo sa John chapter 10. Jesus says, I'm the good shepherd. At doon talaga tayo pupunta. Kasi, yung ating introduction, yung hook, yung introduction natin, yung exegesis natin, contextualization natin, pagdating ng illustration and conclusion, dapat dadalhin talaga natin sa truth ng Diyos at walang iba kundi sa pagkonekta sa Panginoong Jesucristo. Diba? Kasi sinabi nga ng Panginoong Jesucristo, I am the good shepherd. Diba? So look, yan, 15 minutes. Yan, pwedeng 10 to 15 minutes din to kasi group discussion to, depende sa dami natin, depende sa bilang. So pwede natin gamitin yung mga question, what does it mean that the Lord is my shepherd? Yan. What are some wants or need people chase today? Money, security, approval, di ba? So yung mga ganyan. How does trusting God as shepherd challenge the way we handle those desires? So dun sa discussion, sa questions, napakaganda dun kasi mako-connect talaga natin ng personal dun sa mga learners natin, di ba? So, madalas kasi yung reflection or discussion question ang ginagamit natin after natin magturo talaga. At nakikita natin na yung mga kabataan, yung adult, di ba, mas lalo silang nag-open. Mas lalo tayong nakaka-connect at mas lalo nilang naunawaan yung message kapag naririnig din natin silang nagsasalita. Di ba? And reflection, ask the learner to share personal experience of God's guidance. Kasi kung salita lang tayo ng salita, may pagkakataon na hindi talaga nila lubos na nauunawaan. Pero sa ganung klase na conversation or dialogue, mas lalo nilang naintindihan yon. Sa church fellowship, di natin to nagagawa. Di ba? Okay lang naman gawin natin to, pero alam naman natin na very time-bound talaga yung program ng ating church fellowship. Yan, pero pwede natin itong i-apply. Depende yan sa nagiging sistema or structure ng program ng church. Ipagkakataon kasi yung mga magulang may batang kasama, kaya ang hirap mag-focus din sa ganong klaseng discussions. Pero maganda kung meron din, di ba? Pero magagamit natin talaga to sa age group. So dito, sa mga youth or young adult. And took 5 to 10 minutes yung application. Bigyan natin sila ng time para ma-integrate or magkaroon sila ng pagkakataon na yung message na to talagang maisabuhay nila, maramdaman nila na kailangan talaga nila i-apply ito sa kanilang buhay. So, write down one area of your life where you need to trust God as shepherd. School, work, relationships. So yan, bibigyan natin syempre sila ng papel, may provided na tayo na ballpen kasi alam naman natin na hindi lahat ng youth na yan or young adult magdadala sila ng sarili ng ballpen or sarili ng papel. Yan. Share in pairs and pray for one another. Yan. So commitment. Encourage learners to memorize Psalm 23 verse 1 and repeat it whenever they feel anxious this week. Diba? Ang ganda. So ito yung application. Napaka specific, measurable, at di ba? Yun, SMA, ba? Ano nga yung A, nakalimutan ko. Di ba? Basta yung SMART goal, di ba? Na-apply natin 'yan, yung ganong klaseng approach dito sa atin pong mga pagtuturo. So, hook, sheep, illustration, I feel lost sometimes. Book, Psalms 23 verse 1. God is our shepherd. Look, question, discussion. How does this speak to my life today? And took, prayer memorization. I will trust God as my shepherd this week. So ito yung pwede maging outcome ng mga learners naman sa side nila. Diba? Dun sa lesson na example na pinakita natin. So ito yung key benefit ng hook, book, look, took. So, biblical, scriptural, keep scripture central. So, book. Engaging, start with relevance to life. Hook. Diba? Transformational, moves from knowledge to heart change. Look and took. And reproducible. Yan. Easy for future teachers to learn and apply mentor prodigy model. Diba? Kailangan kasi
kaya ding ituro din ng iba. Kaya yun ang kagandahan pag may lesson plan tayo. Nagamit natin, pwede ring magamit ng mga future teachers yan. At ma-enhance pa nila yan kasi the more nating inaaral, mas lalong na-enhance yung pagtuturo at syempre, nagiging relevant dun sa mga learners. So, component of a good lesson plan. Number 1 is material. What resource will be used? Syempre, ang Bible. Number 1 yan. Pero, yung visual aids, handouts, technology, songs, hindi natin yan may kailangan natin. Sa PAG, meron tayong children's department at yung kanilang department ay talagang merong gumagawa ng lessons, merong gumagawa ng handouts, merong nagde-design ng curriculum, ano po, at merong mga tao na nagiging, anong tawag doon, yung involved dito sa mga, lalo ngayon may webinar, yung ating mga pag-introduce ng curriculum. At syempre yung songs. Ako po, nabigyan ako ng pagkakataon, salamat sa Panginoon. 3 beses na po ako naging music director ng DVBS para sa songs. Una po yung Kids in Action, yun yung kauna-unahang curriculum kay Teacher Cory. Tapos pangalawa, yung Genesis, ang pasimula, 11 songs naman po yun. Yung una, kasama ko yung Philippians 413 Band. Pangalawa, sila Pastor Justin, si Teacher Joy, si Pastor Jepty, si Pastor Jatnil. Yan, sila yung nakasama ko sa Genesis. Tapos yung pangatlo po, yung ang makasama, ang makilala si Jesus, kaming dalawa naman ni Pastora Jen. Ako yung nagsulat, nag-arrange, tsaka nag-record ng kanta, tapos si Pastora Jen ay kumanta dun sa ibang area nung DVBS curriculum na yan. So, kahit hindi ako involved dun sa pagsusulat ng curriculum, involved pa rin ako sa kabuuan ng curriculum kasi naging part ako ng pag-direct ng music para nagagamitin doon sa DVBS. At tinatago ko yung mga curriculum na yun kasi para sa akin precious yun. Kaya nababasa ko rin, nakikita ko yung framework nila, nakikita ko yung resources, kung ano yung ginamit nila, at kung paano din nila ito itinuro. Ayan, si Pastora Jen, nakasama din pala siya sa Genesis, ang pasimula na isa siya dun sa mga nagsulat. At yun, si Teacher Joy naman yung nagsulat nung nakaraan sa Ang Makilala si Jesus. At si Teacher Noah, yan, sila yung mga naging bahagi ng DVBS curriculum natin na marami. At ako naniniwala na kayo, mga very much worthy kayo na gamitin po ng Diyos yung inyo pong skills, yung inyo pong knowledge, yung gift na binigay sa inyo ng Panginoon para po doon sa kabuuan ng edification ng body of Christ. Ano po? So yung materials, support, not replaces the teacher. Mahalaga ang materials, pero hindi po nito inaalis yung teachers, ano po, bagkos sinusuportahan ng materials yung need ng isang teacher. So kapag may materials tayo, ang ganda. Kaya okay lang yun, gumamit tayo ng materials na ginawa na ng iba kasi nag-spend sila ng panahon para aralin yun. Pero wag po nating gagamitin yung materials lang. Basahin natin ang Bible. Dapat alam natin yung context ng content ng materials na ginagamit natin. So Jesus used a coin sa Matthew chapter 22 verse 9, a child sa Matthew chapter 18 verse 2, and bread sa John chapter 6 verse 35 as teaching aids. So makita po natin na kahit si Jesus gumagamit siya ng materials, ng illustration, ng mga bagay na relevant sa panahon na yun para maituro po yung mga dapat ituro. Ano po? Sa mga tao na naiintindihan talaga nila. Yan. So learning activities, how learners will engage. So interactive moments where learners practice, discuss, or reflect. Yan. So napakahalaga po nitong area na to. So example, after teaching the Good Samaritan, ask learners to role play helping someone in need. Yan. Pwede tayong mag-groupings. Yan. Tapos sasabihin natin sa kanila, okay, yung Good Samaritan, gawin yung drama, gawin yung comedy, gawin yung ganito. Pero syempre, dapat naintindihan nila yung content. Kahit ganun yung kanilang activity, at least, di ba, mariretain sa kanila
yung message na yon. So kahit yung role play nagagamit para manatili yung message ng pinag-aaralan po. So learning is not complete without activity. Yan. So hindi basta tayo makapagpa-games lang o makapagpa-activity lang. Kailangan konektado talaga siya doon sa message. And also evaluation, how learning will be checked. Yan. How will I know they learned? Diba? Madalas ang evaluation natin sa schools ay exams eh. Doon sa written exam, kapag nasagot nila lahat, yun yung basehan natin na talagang natuto sila. Pero hindi lang yun, yung asking question, small group sharing, short assignment, evaluation ensures objectives are met. Madaming paraan para ma-evaluate natin sila. Hindi lang exam, pero hindi natin dapat alisin ng written exam. Kasi isa yun talaga sa most effective way of evaluation. Kahit short quizzes lang, di ba? So, sa churches naman, di naman tayo graded eh. Pagdating natin sa langit, di naman tatanungin kung gaano kataas ang score natin. Pero, kung nakinig tayo, imposible na hindi tayo makakasagot. Kung naituro din natin tayo bilang teacher, kung naituro natin ng maayos, imposible na hindi rin nila masasagot. Diba? So, yung pakikinig, responsibility ng student. Pero yung pagtuturo, kinakount sa atin ni Lord yun as faithfulness. So, Christian education goal, not only did they learn facts, but did it shape their faith and obedience. So, Jesus often asked, do you understand these things? Yan. Kasi, ang halaga naman na naintindihan natin yung pinag-uusapan natin, pinag-aaralan natin. Hindi lang basta natapos, tapos wala na. Di ba? Yung iba, gusto nila umattend sa mga fellowship kasi may pagkain o kaya may iba silang dahilan. Pero kapag maayos, malinaw yung pagtuturo natin, guided tayo ng Holy Spirit, imposible na hindi i-shape ng Lord yung area ng buhay nila na gusto ni Lord i-shape. So assessment is not punishment but feedback for growth. So educational concept that guide lesson planning. Learning is active. So learners are not empty jars. They engage, wrestle, and apply. So if teaching is one way, it's like watering a rock. If it is interactive, it is like watering a seed. Yan. So motivation matters. Without motivation, learner disengage. Use real-life hook to show relevance. So Jesus fed 5,000 before teaching. He connected with physical needs first. So makita natin yan. Si Jesus talagang gumagawa siya ng napakaraming bagay na nagkukot ng attention. Hindi lang yung attention, talagang yung ginawa niyang yon o sinabi niyang yon o tinanong niyang yon ay nagda-direct dun sa message na gusto niyang ay turo. 'Di ba? Lahat ng ginagawa, sinasabi ni Jesus, very intentional, 'di ba? Doon tayo hanga kay Jesus. Kahit doon sa pagpapakain niya ng 5,000, 'di ba? Sa pagpapatigil niya ng unos, yung fig tree, 'di ba? Ang daming area na mababasa natin na walang ginawa si Jesus na wala lang. Lahat intentional 'yun at lahat naintindihan ng mga tao kasi relevant 'yun sa kanila. Sa mga farmers, about farming, sa mga fisher folks, about fishing, 'di ba? Sa mga Pharisees, about religious things. Kasi naintindihan nila 'yun eh. So age appropriateness, mahalaga din. Method must suit age levels. You don't teach children the same way you teach adults. Yan. 'Di ba? Wag nating gaanong ipo yung mga bata. Mahalaga naman 'yon para matuto sila ng po at opo. 'Di ba? Pero limitahan natin, kailangan na sa atin pa rin yung authority bilang teachers. At kailangan mas engaging tayo, 'di ba, sa mga bata. Ganun din sa mga youth. Pero iba yung ating approach. Yan. So ito ay pinagpipray at ito ay pinapractice, 'di ba? Yung method na ginagamit natin, yung way of teaching na ating ginagamit. So hindi naman, 'di ba, sinasabi natin dati na yung method, di talaga tayo dapat na mag-stick doon. Pero wag nating kalimutan, mahalaga din ang method.
may binigay sa atin ng Diyos na paraan para mas maging orderly, planned, and orderly na pagtuturo sa pamamagitan ng mga method na to. So you wouldn't serve steak to a newborn. Likewise, you adjust teaching to learners' maturity. Yan. Totoo naman yun. Wala naman sa ating kumakain ng, di ba, nagpapakain ng karne agad sa bagong labas na sanggol. Milk pa rin. Tayong mga matatanda, pwede pa rin tayo mag-milk, pero hindi tayo mabubuhay sa milk lang. Diba? Kahit ngayong kambal namin mga anak, si Joash at si Sebi, simula sila sa milk, tapos kumakain sila ng puree, ngayon kumakain na sila ng paunti-unting karne, isda, gulay, ano? At darating ang time na bibigyan na namin sila ng mas matitigas. Dati Marie, sobrang lambot, ngayon nakakakain na sila ng skyflakes. Diba? Kasi kapag ka nag-grow, kailangan ay isinasabay natin yung ating itinuturo ayon sa age nila at syempre sa spiritual growth nila. Diba? So, spirit-led flexibility. A plan is a guide, not a prison. Yan. So, leave room for the spirits leading. So, wag nating hayaan na yung lesson plan natin makahon tayo doon. Diba? At wag nating ituring na yung lesson plan ay isang kahon o isang kulungan. Kaya nga ang Holy Spirit, binibigyan natin ng pagkakataon para mangusap sa atin sa paraan ng ating pagtuturo. Diba? May PowerPoint man tayo o wala, mahalaga na ang Holy Spirit ay nangungusap sa atin. Diba? Kasi okay lang na may time, maganda talaga pag may PowerPoint. Pero ako, meron akong outline sa preaching. May time comfortable ako mag-PowerPoint pero mas gusto ko yung wala talaga akong PowerPoint kasi pag leading ng Holy Spirit na mas mag-focus ako sa area na to, yun talaga yung pinagpo-focusan ko. Pero katulad nito, sa pagtuturo, ito ay structured. May PowerPoint, may lesson, meron talagang pinatutunguhan kasi ito yung kalooban ng Panginoon na maging way ng approach ng pagtuturo sa ganitong klaseng setup. Diba? Sa mga ganitong klaseng learners. So, Acts chapter 8, Philip and Ethiopian eunuch. Philip didn't have a pre-written plan, but he applied principles. Objective, explain, Isaiah, method, dialogue, content, gospel, evaluation, baptism. So, yun. So, learner-centeredness, mahalaga din po ito. So, education is not just about the teacher delivering, it is about the learner growing. Hindi lang basta nagsasalita, kundi dapat yung nakikinig lumalago. So, yun din po yung prayer ko po sa inyo na sa akin pong panahon ng pagtuturo, mayroon po kayong natututunan. At ito po ay nagdudulot po sa inyo ng paglago sa pamamagitan ng gabay po sa atin ng Banal na Espiritu. So, a farmer does not just scatter seed. He prepares soil, waters, and nurtures it. Diba? So, development appropriateness. So different age group, different ages requires different approaches. So example, children learn best through stories and visuals, youth through discussion, adults through case studies, and so on. So yan. At yung isang in-upload ko po na lesson at pwede kayong mag-search din na pwede rin nating ma-apply sa Christian education, yung multiple intelligence theory ni Howard Gardner. Not all learners absorb truth the same way. So, example, musical, teach Psalms 23 with a song. Naalala ko sa COP nung nag-aaral kami doon. Yung isang verse, para mabilis naming masaulo, pinagagawan sa amin ng tono ni Sister Bev Samral, ng asawa ni Dr. David Samral. So, ang bilis nga naman. Pag nilagyan natin ng, sa akin siguro, kasi more on musical related stuffs. Pagka kinanta ko yung verse, halimbawa, John 3:16, nilagyan ko siya ng tono na common, halimbawa, happy birthday to you yung tono, mas madali ko siyang masasaulo. So, merong mga tao na ganun, madali sila makasaulo pagka nilagyan ng tono. Meron namang mga tao na kahit yung words lang, nasasaulo nila. Diba? So, visual, use diagram.
the armor of God. So may time na kapag may nakita silang image, sa image na yon naalala nila yung passage, di ba? The Lord is my shepherd, I shall not want, di ba? Pwede na tayong gumamit ng mga emoji, di ba? Pwede nating pa-activity sa mga youth. Yung mga emoji, hulaan nila kung ano yung verse na yon, di ba? The Lord is my, word muna, the Lord is my, tapos may tupa, o kaya may pastol, di ba? Shepherd, or yung 4 picks, 1 word, di ba? Pwede natin magamit yan. So, kinesthetic, act out the parable of the lost sheep. O, nung time na, ito nabanggit ko na siguro nung nakaraan na nagtuturo, si Pastora Jen, nakita ko siya dati na pag nagtuturo siya ng Bible verse, merong action na ginagawa yung mga bata. So, para sa mga bata, ang bilis din nilang matandaan yung verse dahil doon sa action. So, ganun din sila Teacher Joy, sila Nanay Leona, pagka nagtuturo sila, may music, may visuals, mayroong action at iba't iba. Pero tingnan natin saan ba sila mas magiging komportable. Yan, 'di ba? Hanapin natin ano ba yung mga audience natin, mga bata, matatanda, mga kabataan, mga lalaki, mga katatayan. 'Di ba? Mga kananayan, mga matatandang senior. Yan. Paano natin sila mabibigyan ng pagkakataon na mag-engage talaga sa word? 'Di ba? Kailangan aralin natin ano yung kanilang personality, ano yung kanilang interest, 'di ba? Si Sir John Mark pala, teacher din 'yon, din, interactive magturo. So yung aking mga biniyayaan ako ng Panginoon ng circle na natututo din ako sa kanila. So kung babanggitin ko lahat ng mga tao na nag-i-influence din sa akin or nabibless ako, syempre sobrang dami, 'di ba? Pero nakakatuwa kasi doon sa paraan na 'yon, natututo din ako sa kanila, natututo din ako na i-apply ito sa akin sa sarili kong ministry at hindi man lahat kasi hindi natin pwedeng gamitin lahat ng alam natin na method or technique sa isang bagsakan lang. Kaya kailangan aralin natin kung ano yung mas appropriate. Naalala ko na nag-aaral din ako sa COP. Pinag-aaralan namin yung music theory. Pag na-involved ka sa music theory, magkakaroon ka ng idea sa mas maraming possibilities. At minsan, magkakaroon ka ng idea sa extended chords, sa iba't ibang chord progression, 'di ba? Yung borrowed chords. So, nung time na nagagawa kami ng composition, alam mo yun, parang lahat ng alam mo, gusto mong ilagay sa isang kanta. At yun yung sabi ng teacher namin. Kailangan iwasan ng isang songwriter na ilagay mo yung parang lahat ng ingredients mo sa isang pagluluto kasi hindi rin siya magiging appropriate. Di siya magiging masarap, di siya magiging appealing kasi merong specific na pwede nating gamitin para hindi kailangan madami. Kailangan angkop, 'di ba? Ganon din sa pagtuturo natin. Hindi lahat ng alam natin inilalagay natin ng isang bagsakan. Pinagpe-pray natin, Lord, ano yung magiging effective? Lord, ano yung paraan para makaabot dun sa pangangailangan ng mga learners na to? So, growth mindset in Christian learning. Encourage learners that they can grow spiritually and intellectually. So Philippians 1:6, God who began the good work will complete it. So, example, a shy youth can learn to lead prayer with encouragement and practice. Yan. Naalala ko si Brother John Paul. Nung time na sa kanila kami kumakain, pinagpe-pray ko siya sa pagkain. Nung time na yun, nahihiya talaga siya. Hanggang sa napansin ko, hindi na niya ako sinasabayang kumain. Tapos parang, basta pag nandun ako, nakikipagkwentuhan pa rin naman siya. Kasi nasa isip niya, ayain ko siya mag-pray. Diba? Hanggang sa itinigil ko muna yung gano'n na, kasi, diba, nakaka-pressure naman talaga yun eh. Yung hindi mo gaanong ginagawa, tapos biglang sabihin sa'yo gawin mo. Yan. Inunti-unti ko siya, nag-build ako ng trust, nag-build ako ng relationship, nag-set ako ng example. Pagka nandyan siya, magkasabay kami kumakain, ako yung nagpe-pray, binabagalan ko, ginagawa kong mas simple, mas madaling maintindihan niya. Hanggang sa time na, ayun, nung inaya ko siya ulit, sabi ko sa kanya,
Brother John Paul, ngayon kumpare ko na siya. Sabi ko sa kanya, Brother John Paul, pray ka naman sa pagkain. Tapos, ayun, nag-pray siya. Oh, natuwa ako. Siyempre, wag nating babatiin na, pero i-comment natin, wag nating babatiin sa point na mahihiya siya, di ba? So, natuwa ako, nagulat ako, pero natuwa ako at the same time. Tapos, ayun, nagtuloy-tuloy na yun hanggang sa nung last fellowship nga, nakasama yung balok-balok dito. Siya yung nag-close sa prayer. Nung in-approach ko siya, hindi siya nagdalawang isip na tumayo sa harapan at mag-pray. Di ba? May mga tao na nahihiya sila, pero kailangan lang natin ng tamang paraan, tamang approach para makita na ready sila at nag-grow sila. 'Di ba? Na meron silang area na may paglilingkod nila sa Panginoon. So integration and of faith and life. So the lesson must move from head knowledge to heart transformation to hand action. Yan. Ganda, 'di ba? So hindi lang information, hindi lang comprehension, kundi merong transformation, merong action. Sabi sa James chapter 1 verse 22, be doers of the word and not hearers only. Example, a lesson on forgiveness must end with an application challenge. Who do you need to forgive this week? Yan. So, wala namang pressure dyan. Siyempre, kailangan natin silang bigyan ng time. Tayo lang yung mag-follow up. Pero, makikita natin yun. May fruit yan sa buhay nila. Wag lang nating madaliin. Hindi natin kailangang i-pressure yung isang tao na makita yung pagbabago sa buhay niya sa paraan na parang iniisip natin gusto natin makita. Pero maniwala po tayo, may ginagawa ang Diyos araw-araw na pagbabago sa buhay ng bawat mananampalataya. Palaging merong pag-iiba at ma-appreciate natin yung process na yun. So, ayan. So, the tale of two teachers. One day, Teacher Eva walks in with no plans, open the Bible, randomly reads random verses, shares some disconnected thoughts, and shares a few thoughts and ends quickly and dismisses class. Learners are confused and remains unchanged. The same day, Teacher Jen comes prepared with a clear objective, scripture focus, engaging activities, and simple application to teach forgiveness from Matthew chapter 18. She begins with a story about two friends, explain the parable of the unforgiving servant, discuss with the learner that forgiveness looks like, and challenge what forgiveness looks like, and challenges them to apply it that week. The learners leave both informed and challenged and transformed. So, which teacher reflects better stewardship of God? So, naniniwala tayo na yung teacher na nag-aral, nagturo, at merong tamang paghahanda at gabay ng Banal na Espiritu Santo ay naging faithful and good steward. Pero pareho, nakita natin, pareho silang sinamahan ng Diyos. Kasi ang mga tao ay nakapakinig ng salita ng Panginoon. Pero yung unang teacher, iwan siya ng question or confusion or unchanged heart. Kasi makikita natin na yung lack of preparation, yan, makikita din yan sa paraan ng ating pagtuturo. So, ito pwede nating gawin as class activity pagka tayo ay yan, may pagkakataon. So, pwede nyo itong screenshot at ipasa or gagawa na lang ulit ako ng Google Form na pwede nyong paglagyan itong ating class activity na to. So, pwede tayo mag-divide into small group. Pero kung kaya nyo na gawin individually, wala namang problema. Pero kung may gusto kayo na makasama sa groupings na to o pag-discussan ninyo o gusto nyo kayong kakaklase, ay gawin po ninyo to. Yung John 3:16, gawa po kayo ng 10 minutes, 10 to 15 or 20 minutes lesson plan. So gagawa po kayo ng objective, what's the main goal? Method, which approach will you use? Dito po sa pagtuturo ng John 3:16. Siyempre, dapat alam nyo po kung ano yung age group na tinatarget nyo po dito bago kayo gumawa ng lesson. So, dapat may topic yan. Binigyan natin ng example kanina. May topic, may text, may objective, may method, may illustration. How will you hook learners? Yan. So, yung hook, yung content summary, yung activity,
Yung application, how will they live this out? And evaluation question. And pwede natin itong i-share. Ano po? So, syempre, babasahin po natin yan or magkaroon tayo ng ibang pagkakataon dito po sa klase na to na ongoing na magkaroon tayo, ma-meet natin yung time na pwede nyo po i-share itong class activity na to. So, yun po. At Philippians chapter 4 verse 9, whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice. And the God of peace will be with you. Amen. Ito po ay sulat po ni Apostol Pablo at applicable po yan sa ating lahat. Purihin po ang Diyos at dito po natatapos yung ating lecture. Pray muna po tayo. Okay, tayo manalangin. Lord, salamat po sa pagkakataon na nakapag-aral po kami dito sa Principles of Teaching. Nawa o Diyos, patuloy na naglalagay po kayo sa puso ng bawat isa patungkol po sa mga pangarap na inyo pong nilalagay sa aming mga puso, sa mga churches po na aming kinabibilangan. Dalangin po namin, Panginoon, maging sa magiging activities pa namin dito po sa subject na to. Nawa maging blessing po kami sa body of Christ. Dalangin po namin na maunawaan po namin yung pangangailangan ng body of Christ. At sa paraan na yun, gamitin niyo po kami, Panginoon, na katugunan ng pangangailangan, sa mga pangangailangan po na to. Salamat po, Banal na Espiritu Santo, sa inyo po kami lubos po na nagtitiwala at ang dalangin po namin na patuloy po naming maparangalan at maitaas ang inyong dakilang pangalan sa mga lesson plan, Panginoon, o mga lectures na pwede po naming maibahagi po sa mga tao o Diyos na nais nyo po na mabahagian namin. Lalo't higit sa local church na kinabibilangan namin, gawin niyo po kaming pagpapala. Salamat po aming Diyos. Ito po ang aming dalangin, Ama, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo, sa pangalang aming Panginoong Kristo. Amen. Amen.